Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karbo natin. Hala, resign lahat. Nako, PBBM weak leader talaga. Nako, Castro napahiya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yun mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito po yung sinasabi ko mga kabayan na PBBM weak leader talaga. Ito po ang balita mga kabayan, no? President Bongbong Marcos Jr. may bagong statement po, no? Nung March 1, sabi niya po mga kabayan, ito i-zoom in ko lang para makita nyo rin, no? Sabi niya po, It's been left hanging for quite a while, and knowing smart and money, no? Ito si Manny Pangilinan. Nakakausap naman natin, no? Sabi niya, we'll just find a way to it. Nakikiusap tayo sa smart na kahit na kaunting broadband, ipamigay nila. Ibalik nila sa atin para magamit ng commuter railway. Yan mga kababayan. You know, paano ko nasabing weak leader ito? Kasi mga kababayan, no, siya ay nakikiusap sa mga oligarko, no? Instead, no, na talagang kung atin pala yan, kasi sabi niya ibalik sa atin. Kung atin pala yan, bakit hindi mo persahin, no? Bigyan mo ng tapang, lagyan mo ng tapang. Like what former President Duterte did, di ba? Yung mga oligarko pinagbayad ng tax within 10 days yata yun eh. Di ba? Eto mga kababayan, walang kasiguraduhan kasi nakikiusap ka lang. Di ba? Doon sa smart. How about kung hindi sila pumayag? Di ba? Dapat kasi, no? Bigyan nyo naman po ng konting tapang. Kasi para po sa mga ordinaryong Pilipino yan eh, no? Mga Pilipino po ang makikinabang dyan, hindi mga oligarko. Kita nyo na yan? What I'm trying to point out here mga kaubayan, kaya nasabi ko pong weak po si PBBM sapagkat hindi niya po binibigyan ng pangil yung kanyang authority, di ba? You don't have to please, dito sa mga oligarkong ito. Dapat itong mga oligarkong ito ang sumusunod sa gobyerno. Diba? Kasi sila ang nakikinabang sa gobyerno. Dapat din napakinabangan sila ng gobyerno. Diba? Pinagkakitaan nila ang mga Pilipino. Dapat lang napagkakitaan din or maggamitin ng gobyerno whatever resources para naman makabawi ang ordinaryong Pilipino. Pero kung sasabihin mo lang, nakikiusap tayo sa smart, what? Paano kung hindi pumayag yan? Pilitin mo, dikdikin mo para sa taong bayan. Ba? Lagyan nyo po ng tapang, pangil, no? Kamay na bakal. Para naman po, yung taong bayan ay matuwa. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? At eto nga, si Attorney Claire Castro na pahiya po. Eto mga kabayan, no? Panoorin po natin at bigyan ng reaction to. So far po, wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po. So wala pala silang ebidensya about this sinasabi lang troll army mga kababayan, no? Grabe kayo. Dapat ebidensya muna. Ang hirap pa sa inyo, motibo muna yung inuuna ninyo. O yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan. I like. Oo nga.
'Di ba? Hindi pala verified. Ibig sabihin yan, hindi pa yan hindi pa news, no? Kasi hindi pa verified eh. Fake news pa yan, 'di ba? Oh, ano ang masasabi mo ngayon, ha? Yung ma'am reporter. Ganito po yan. Pag sinabi po natin fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Wow. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Wow. Halimbawa, sinabi ko. Oh. Po, Ano? si Miss Pia ay dalaga. Wow. When in fact, there's a record na she's married. Wow. So, sinabi ko, dalaga yan. Wow. Is that fake news? Wow. Of course, kasi may batayan. Ah! So that's the point. May batayan, no? Kung ako dito yung mga journalist, yung pagtatawanan na ito mga kabayan, no? Kasi sabi niya palang may batayan. Yung unang tanong, baka kayo ma'am ay kabilang dito sa mga fake news kasi walang basihan pa yung inyong mga sinasabi. Wala kayong mga ebidensya. Ibig sabihin wala kang document. Yan ang sinasabi mo ngayon, ikaw din ang tinatamaan, no? Ano ka ngayon? 'Di ba? Katawa-tawa itong babaeng ito mga kababayan, parang hindi na nila alam ang kanilang mga sinasabi. Ha? Eh di fake news nga kayo kasi wala kayong hawak na dokumento. Bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Wow. So mga kababayan, bago daw po nilang sabihin fake news, may batayan sila. Iyon nga ang tanong kanina, no? Tinatanong ka, ulitin po natin, nasaglit lang naman to yung sa start lang. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po na. Umamin sila na wala. Eh di fake news nga mga kababayan kasi inuuna po nila, sinasabi nila, no, na nagpapakalat ito ng fake news, di ba? Pero nang itinanong kung mayroon po silang basihan or something na pinangahawakan, wala pa po. Hindi mo kaming pinaglululok ko, no? Attorney ba talaga to? Or takdog lang ito mga kababayan. Grabe naman po ito. Alam niyo mga karibin natin, siguro ko, di ba, yung mga, di ba nung nakaraan sinasabi ko, a toxic company is always hiring. Tapos, ito pa ang hinire nila, no? Yung ipinalit nila dito sa kadami-dami ng tinanggal o tatanggalin. J. Ruiz sa utos ng PCO sa PCO. Appointees na magsumiti ng courtesy resignation. Walang personalan. O, lahat po na mga luma na mga appointees, no, ng Presidential Communication Office, courtesy resignation. Aba, ang ipinalit nila mga kababayan, ito si ano. Pwede din mga karabin natin, no? Mas asahan pa natin, no, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan that there is coming, no, more like Attorney Castro, no? Baka makita natin mga kabayan sa mga susunod na panahon si Coach Jarrett nandyan na rin sa PCO. Diba? Parang pare-parehas ang silang sinasabi. Coach Jarrett, Mike Abe, si Mike Abe pala, wag niyong kalimutan. I-hire nyo na habang mas maaga pa. Pag nagsama-sama ang mga ito mga kabayan, Mike Abe, Coach Jarrett, Attorney Claire Castro, aba, magandang kombinasyon ito dyan sa PCO nang para araw-araw din nating babanatan sila. Di ba? Grabe talaga yung mga taong ito. Well, anyway, ano pong inyong reaksyon, opinion dyan, mga karabin natin, i-comment nyo na lang po. At ito nga, bigyan po natin ng konting reaksyon at opinion ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang nagkatotoo na talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi man nanaig ang
kasinungalingan laban sa katotohanan. Nagisa naman ng walang mantika sa Korte Suprema ang kinatawan ng Marcos Jr. government sa issue ng PhilHealth Reserve Funds issue. Tinawag kasi na unconstitutional ng ilang grupo ang paglilipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Sa pagtatanong ni Supreme Court Associate Justice Amil Lazaro Javier, na diskubre na hindi Ako talaga mga kawan, personally, na ano ako hindi naman dapat nating kaawaan kasi mas yung intelligence nito mas mataas, no? Kaysa po sa atin, maging sa ibang mga matatalinong tao, mas mataas pa po ang IQ nitong si Guevara, no? Solgen Guevara. But then again, ang problema lang sa kanya mga kababayan, nagpapagamit po siya, no? Dito sa administrasyon ito. Kaya ngayon mga kababayan, siya po ang nahihirapan, no? Dito sumasagot siya sa PhilHealth. And then sa BICAM, siya rin po ang pinasasagot ng mga alipores, di ba? So parang tagasalo, no? Itong si Solgen ang tagasalo, tagapagpaliwanag ng mga kapalpakang ginagawa ng gobyernong ito. That's why sabi ko na naawa ako, no? Naawa po ako talaga kasi mabuting tao rin naman itong si Guevara, no? Yun nga lang, hindi ko alam what is the reason behind why he is pinapahintulutan niya, no? Na gamitin siya ng administrasyong ito, mga kababayan, no? direktang mapupunta sa serbisyong pangkalusugan ang inilipat na pondo. Sa halip, ito'y gagamitin sa malalaking infrastructure projects kabilang na ang Panay Guimaras Negros o PGN Island Bridges Project. Isang proyekto na nauna na palang napondohan ng pamahalaan. PGN Bridges Project. Per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges Project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating. Giit din ni Solgen Guevara na siyang abogado ng Administrasyong Marcos. Nasa kamay So yun nga mga mahirap dito mga kababayan. Napakahirap pong i-defend, no? Kasi mali po talaga. Kasi funded na nga po. May pondo na yung proyekto. Why do you have to take, no? PhilHealth Fund, tapos ipupondo mo doon sa pinondohan na, no? Kumbaga sa baboy, double did na to, di ba? Pinondohan na, popondohan pa ulit. Apa? Teka lang. May tawag diyan mga kababayan, di ba? Baka hindi rin naman natin masasabing ghost project, di ba? Kasi existing nag-i-exist po siya. Ghost budget. Baka ghost budget ito mga kababayan, no? Anong kurap? Hindi kurap. Ano yan? Kumbaga, gusto lang talaga nilang siguraduhin na matatapos yung proyekto. Di ba? Kaya siguro, kinuha nila yung pondo. Pero bilang isang mamamayan ng Pilipinas, mga kababayan, no? Hindi kaya niloloko na lang tayo? Hindi kaya inuuto na lang tayo? Ginagamit na lang tayo? For them to be rich? No? Wala. Sa palagay niyo po ba, yayaman tayo sa mga ayuda-ayudang yan? No? Hindi po tayo yayaman sa ayudang yan. No? Kaya kung pwede lang tigilan nyo na yan. Walang tao, no? Sa buong mundo siguro.
Walang tao na iko-consider niya yung kasarili niya na bigyan na lang siya ng bigyan, di ba? Hindi na siya makatayo sa sarili niyang buhay. You know, hindi po ito ang pangarap, no? Kung ito man yung sinasabi niyong bagong Pilipinas na pang-aayuda, ang masasabi ko lang bilang isang ordinaryong Pilipino, no? Hindi po yan ang buhay na pinapangarap namin. Nabigyan nyo ng bigyan ng ayuda at ginagawa nyong tamad ang mga Pilipino. Diba? Ewan ko lang sa iba. Yung mga tamad, siguro yan po ang pangarap nila. Ayudahan na lang. Diba? Hoy, yung mga inaayudahan, alam nyo po ba? Diba? Yung nagbibigay tayo ng abuloy. Gusto nyo ba ng ganun? Inaabuluyan na lang kayo. Huwag ganun, mga kababayan. Mangarap tayo ng mangarap, no? Hanggang gusto natin mangarap at samahan po natin ng gawa. Huwag po tayong mag-antay sa mga ayudang ito sapagkat we will not be rich, no? Hindi tayo makakaahon kung aasa lang tayo sa mga ayudang ito. Ay na ng Kongreso ang paglilipat ng pondo sa mga proyektong hindi pa implementable. Pero ayon sa Supreme Court, hindi maaring galawin ng reserve funds ng health. In doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. A management and a business judgment. But then, the judgment of PhilHealth to disburse its funds is limited by Section 11. Para naman sa magaling na political commentator at veteranong broadcaster na si Jay. Then mga kabayan, bago po natin tapusin itong video na ito, no, gusto ko lang pong palakpakan natin, no, itong anong pangalan nun? Si Javier, no, mga kababayan, yung last name niya. So palakpakan po natin mga kababayan, no, because she stands, no, she stand by the Constitution and for the Filipino people, sa mga ordinaryong Pilipino, no? Lalong-lalo na po yung siguro ko kung ako po ngayon ang isang miyembro, no, ng PhilHealth. Although I'm not, di ba? Hindi po tayo naguhulog ng PhilHealth because hindi naman tayo nag-empleyado sa mga private company. Okay? So, kung ako ngayon ang naguhulog ng PhilHealth, masaya po ako, no? Dahil sa nangyayaring ito that may justice, no, sa Pilipinas. Kahit sabihin pa nating matagal, no? At least mga kababayan, pumapanig sa taong bayan yung parang pagtatanong, no, ng judge, mga kababayan. Kaya palakpakan po natin, okay? Yan, sana magtuloy-tuloy pa at talagang maibalik, no, sa PhilHealth yung kinuha nilang kwarta. Hindi lang po sa PhilHealth, marami pang iba no? Yung ginamit po sa MIF, sa Maharlika Investment Fund, di ba? Galing din po yun sa mga insurance. At marami pa po mga kababayan, huwag na nating isa-isahin, baka abutin po tayo ng alas 4 dito. Hindi, joke lang mga karabinan. Well, anyway mga karabinan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po.